Ito po ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, sa Philippians chapter 1, verse 7. The Bible says, "Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel," sabi niya po rito, "ye all are partakers of my grace." Ye all are partakers of my grace. Tayo po mga kapatid ay dadako sa isang usapin na may pamagat na partakers. Amen? Partakers, yan po ang ating mag-uusapan ngayong umaga, mga kapatid. Pag sinabing partakers, ikaw ay naging kabahagi. Hindi ka lang basta nag-expect, ikaw ay ginamit upang maging mas maisakatuparan ng ang isang bagay, ang isang proyekto, mga kapatid. Partakers. Tayo po'y manalangin before tayo magpatuloy sa atin pong discussion. Panginoon, salamat po ng maraming sa iyong mga salita na aming pagbubulayan this morning. Kindly give us understanding, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng grace ngayong umaga upang ito po ang mag-push sa amin sa buong maghapon, sa amin po, Panginoong pagtatrabaho at sa aming mga pupuntahan. Makita namin ang inyong biyaya at hindi mawala yung amin po, Panginoong Diyos, focus sa inyo po as we do our chores and duties today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? So mga kapatid, ngayong umaga ay dumako po tayo nga sa ating pinag-uusapan. Many people desire to see change in someone they love. Meron po ba kayong kasama sa bahay? Maaaring asawa nyo yan, anak nyo yan, mga kapatid, o sino man ang kasama nyo sa bahay. O, hindi nyo kasama sa bahay, pero kilala nyo na yung sitwasyon niya, alam niya kung ano nangyayari sa kanya. At perhaps a family member, mga kapatid, a fellow believer, or someone they minister to. Okay? Someone you minister to, or they minister to. They hope, mga kapatid, wish and pray for results, yet remain distant, uninvolved, or passive. But biblical ministry doesn't function from the sidelines. It requires active participation, not just observation. Hindi yung mga tao na lagi lang ay mag-suggest, pero pag in-involve mo sa gawain, ay hindi po willing na mag-involve. At marami po siyang reasons kung bakit. Okay? Paul calls the saints partakers of grace. Okay? Not just recipient of results, mga kapatid. If you value someone, stop demanding result from afar. Amen? Get involved. Be partaker of the process, pain, and practice that leads to growth. Mga kapatid, itong message na to ay akin pong nagawa dahil po sa observation sa family ko unang-una at sa mga taong miniministeryuhan ko. Okay. Alam niyo po ba, mga kapatid, na sa family natin minsan, maybe if you're a father na nakikinig sa akin ngayon, you're listening to me right now, mga kapatid. At ikaw ay mayroong kapamilya na nag-wish ka sa heart mo na sana yung aking anak ay maging spiritual. Yung aking asawa ay maging kagaya ko. Minsan, yun ang tingin natin sa ating sarili. Kasi ang taas ng tingin natin sa ating sarili, sa ating spiritual capacity o sa ating spiritual condition. And pwede naman yun, mga kapatid. Possible naman po yun na talagang nakikita natin yung walk ng ating mga kasambahay na mukhang hindi ganun ka ayos sa Panginoon. Nangyari na yun sa aking buhay. Minsan nangyayari, minsan ay hindi.
minsan po naman ay okay ang lahat. Ang point ko is, minsan, paalala lang tayo ng paalala sa ating mga anak. Halimbawa, sasabihin mo, anak, ano ang iyong reflection sa iyong Bible reading? Anong natutunan mo sa iyong Bible reading? O minsan, kahit na anong paalala mo, hindi nila nagagawa. Okay? Yung mga pinagagawa mo spiritually. O minsan naman, mga kapatid, gawaing bahay, pero hindi nila nagagawa ng maayos. Minsan naman, nais mong mag-garden o gumawa ng sabakuran, pero sinasabi mo na, anak, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Pero minsan makakaligtaan pa rin nila. Okay? Ngayon, minsan sinasabi natin sa ating partner na, mahal, ikaw ba'y nagbasa na ng Bible? Ikaw ba'y nagpray na? Now, listen, ano ang mas magandang gawin? Yung sabihan mo ang kasama mo na gawin mo ito? Or sabihin mo na, halika, tara, magbasa tayo ng Bible. Amen? Gusto mo siyang mag-pray, pero parang walang spark na gagawin niya iyon yung bang, kung anong wini-wish mo, kung paano siya mag-connect sa Diyos. Ano na mas maganda? Sabihin mong mag-pray ka nga? Mag-pray ka na? O ikaw naman ay mag-pray ng mahaba-haba? Or sabihin mo sa kanya, halika, mag-pray tayo together. Amen. Pag-pray mo to, ipag-pray ko to. Okay? Halimbawa, sa gawaing bahay, sabihin mo, sa pag-garden, gusto mo may matapos, may linisan. Pero mas maganda siguro yung sabihin mo, halika, tulungan mo ako na gawin natin ito. Kaysa dun sa utos ka ng utos. Okay? Now, anong point ko? Generally speaking, tignan po natin kung ano po yung mga realidad sa ating buhay. Alam niyo po ba mga kapatid na ang bawat isa sa atin ay minsan mga kapatid ay walang push, wala pong pagkukusa. At maraming tao ang nag-i-involve sa gawain sa pamamagitan mismo ng ating initiative, sa pamamagitan mismo ng ating pagpapartake doon, at sa pamamagitan ng ating involvement, mga kapatid, nakikita po natin na mismo yung tao ay naiinganyo o yung isang tao na yun ay gusto na rin mag-participate. Now, kapag tayo po ay laging wish ko lang, mga kapatid, pero hindi po tayo talaga nag-i-involve, hindi tayo matatawag na partaker. Amen. Hindi tayo matatawag na partaker. So, number 1, mga kapatid, sa ating point this morning is, number 1, partake in their struggle, not just in their success. Most of the time, lalo na tayong may mga pamilya, okay? It's either ikaw yung may trabaho o sila yung kumikita. Ang mga kamag-anak, most of the time, gusto'y maging, alam mo yun? Gusto'y maging, bigyan mo naman ako. Okay? Parang yung, ano ba ito? Saan ko ba iyon nakita? O narinig? Meron pong isang, kapitbahay ba yan? Or kaibigan, mga kapatid, na kasi galing siyang abroad, Galing siyang abroad. Ngayon, ang nangyari po mga kapatid ay demand ng demand. Wala ka ba bang pasalubong dyan? Wala ka man lang bang dinala para sa amin dyan? Okay? Nainis siya mga kapatid at sabi niya, nung ako ba'y umalis, ako ba'y inihatid mo man lang? ako ba'y tumulong ka man lang ba ng pag-aayos ko ng papeles? Parang nagbabao yan na o nagbabalikan na mga kapatid ng anong nagawa mo? Parang something like that. Now, ang point ko is ganito. Totoo naman po mga kapatid na naturally, okay, dadaloy sa iyo ang biyaya. Naturally, dadaloy sa iyo ang bunga ng iyong ginawa kapag ikaw ay naging partaker noon. Amen? Alam nyo, pag-usapan natin yung pagiging partaker na yan,
Ang dami-daming word na partakers of sa Bible, both negative and positive. Okay? Now, dito po mga kapatid sa Colossians chapter 1 verse 24, again, sinabi ni Apostle Paul. Colossians 1:24, who now rejoice in my sufferings for you and fill up what which is behind the affliction of Christ in my flesh. Okay? Pinupunan daw niya yung paghihirap ni Kristo sa kanyang laman, okay, for His body's sake. Para po sa body, ibig sabihin tumutukoy sa mga Kristiyano, sa body of Christ, for His body's sake, sabi ng Bible, which is the church. Walang nabanggit na salitang partake dito, pero makikita natin yung salitang and fill up that which is behind the affliction of Christ in my flesh. So, makikita natin dito mga kapatid na sabi po sa ating unang point, partake in their struggle. Okay? Yung there doon na tinutukoy, yung pong iniisip natin na mga tao na binavalue natin, na minamahal natin, ano ba yung struggle nila? Ha? Bakit minsan tayong mga tao gusto natin na maging partaker tayo o kabahagi tayo ng kanilang success, pero hindi tayo willing maging kabahagi ng kanilang struggle? Amen. Now, bilang tatay, bilang minister ng Word of God, kung gusto kong maging partaker ng inyong growth, nakuha niyo po ako mga kapatid? Kung gusto ko na maging partaker ng inyong alaala sa buong maghapon, kung gusto ko maging partaker ng inyong masolve yung problem ninyo, ma-encourage kayo, hindi po basta ito mangyayari kung sasabihin ko, sana ma-encourage si ganito at magpatuloy sa Panginoon. Amen. Hindi basta-basta mangyayari yon kung hindi ako gagawa ng way to do it. Pwede kong ipag-pray sa sulok yun. Sasabihin ko, Panginoon, tulungan mo po si sister, si brother na ganito, na siya po ay maging malakas spiritually at mag-walk siya according to your perfect will. Pero, kung hindi ko man siya i-message, kung hindi ko man siya mga kapatid kukumustahin, kung hindi ko man siya tatawagan, kung hindi man ako magtuturo sa online mga kapatid, kung hindi ako pupunta sa kanya at para siya po ay dalawin, bisitahin mga kapatid, tinutukoy ko sarili ko. Papaano talaga siya magkakaroon ng spiritual growth? Amen? Nagigets niyo ba yung ibig sabihin ko, mga kapatid? Kapag meron kang wish, meron kang gustong mangyari sa kapwa mo, huwag kang puro wish. Gumawa ka ng involvement. Voluntarily, deliberately, ilagay mo ang sarili mo doon sa mag-involve ka mismo. Amen? Maging part ka mismo nito. From the word partakers. Partake. Ibig sabihin, may kabahagi ka. Amen? Napakalawak ng salitang yan, mga kapatid. True ministry enters pain. True ministry, mayroon pong sakripisyo. Amen? Huwag mong sabihin ikaw ay nagmi-minister kung hindi ka naman wala kang effort na ginagawa. True ministry enters pain. Paul did not run from the sufferings of others. He entered them willingly, mga kapatid. Okay? Kaya makikita nyo si Apostol Pablo, talagang nagsasuffer talaga siya. Pumupunta siya, walang cellphone noon, walang online ministry noon, mga kapatid. Ang ginagawa ni Apostol Pablo, talagang naglalakbay siya, wala pong cars noon, walang bisikleta noon, it's either maglakad ka, or ikaw ay sasakay sa mule, o sasakay ka sa kabayo, o sa anumang hayop na pwede mong sakyan para ikaw ay maglakbay. Yung iba po mga kapatid ay camels, right? So, kung hindi ka gagawa, kung hindi ka mag-i-involve, walang mangyayari sa iyong wish.
Amen, mga kapatid. You cannot wish someone into strength. Be there when they are weak. Amen. Nagpipray ka na, sana maging strong siya. Hindi mo man pinapadama na nandyan ka sa tabi niya para umalalay o mag-encourage man lang sa kanya. Mga kapatid, isipin nga natin, tignan nga natin talaga yung sarili natin. Tayo ba'y active partakers or just a passive one? A wisher, mga kapatid. Nagwi-wish lang tayo, wish lang tayo ng wish, mga kapatid. Pero ang totoo nun, wala po tayong involvement, mga kapatid. Struggles are shared, not outsourced. Amen? Ano ibig sabihin? Kita mo na may struggle yung ibang tao. Sasabihin mo pa, sana may gamitin ang Diyos para sa'yo. Pero ikaw, pinaalam sa'yo ng Diyos ang kanyang struggles, pero i-redirect mo pa sa iba. Ay, hindi yan para sa akin. Hindi ako ang tutulong sa'yo. Doon ka na lang humingi. Di ba? If you care for their walk with God, walk with them. Yun yung sinasabi ko kanina. Kung ikaw, mga kapatid, ay nagwi-wish ng iyong asawa, ay magbasa ng Bible, nagwi-wish ka ng anak mo ay mag-pray, gawin mo kung ano yung initiative, yung first move, mga kapatid. Ha? Kasi minsan dumarating talaga yung time na gano'n na parang wala tayong kalakas-lakas na mag-go forward, mga kapatid. Pero kung sabihin mo, tara, let's walk together. Iba yung sabihin mo na, go there. Ha? Magpakalago ka sa Panginoon. Pero iba yung sabihin mo, lumago tayo. Iba yung sasabihin mo, magbasa ka ng Bible, mag-Bible study ka sa sarili mo para mag-grow ka. Pero iba yung, let's have a schedule. Magkaroon tayo ng schedule. Iba yung sabihin mo, sana maraming masave sa pagudpod. Para maraming masave doon sa mission doon. Iba yung ikaw ay mag-involve doon. Amen. Paano ka mag-involve? Alam mo na yun. Physically, mga kapatid, hindi lang basta prayer, kundi talagang mag-involve ka. Yung strength mo, gamitin mo, yung resources na binigay sa'yo ng Panginoon. Kung may pera ka, you can be a partakers sa lahat ng iyong sinasana-sana. Sana ganun, sana ganito. Sana ka ng sana, pero hindi ka naman nag-i-involve. Okay? Silently watching someone stumble is not love. Tandaan niyo po yan, ha? Silently watching someone stumble is not love. Kapag nakita mo yung isang kapatid na na-stumble, tapos nanahimik ka lang, at sabi mo, pinag-pray ko yan. Mga kapatid, ang sabi ng Galatians 6:1, ye which are excuse me. Sabi po ng Galatians 6:1, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Ang utos ni Apostol Pablo, you do restoration. Mag-involve ka. Amen? Rejoice not in their rising if you abandon them in their falling. Rejoice not. Sabi ito, rejoice not in their rising, amen, if you abandon them in their falling. Mga kapatid, every person, bawat isang tao ay meron pong nagaganap na trahedya o circumstances na talagang napakahirap. Amen. Huwag kang makipalakpak at makigalak kapag nakita mo silang nananalo, tumatayo, sapagkat hindi ka entitled na maging masaya. You know why? Sapagkat nung panahong malungkot sila, hindi mo sila dinamayan. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay tunay na gumagawa at hindi lang basta
salita ng salita. Amen. Minsan marami sa atin siguro kasi biktima ako nung promise, nagpa-promise ng prayer eh. Alam niyo bang expression na lang minsan yung I am praying for you. Pero ang totoo nun hindi. Gusto lamang niyang ma-impress yung tao na sinasabihan niya na I am praying for you. You are in my mind. Pero ang totoo nun mga kapatid, pag sinabing I'm praying for you, tanong, kailan mo huling pinag-pray? As in, minention mo yung name niya sa prayer mo. Minsan, expression lang natin yun, I'm praying for you, but ang katotohanan, kailan mo siya huling pinag-pray? Aber? Di ba? Mga kapatid, nawa po, bigyan tayo ng Panginoon ng tamang perspective tungkol sa atin pong pagiging Kristiyano. Amen? Anong sabi ng Galatians 6:2? Yung part ng verse, bear ye one another's burden. Paano mo i-bear? Yung po'y literal na dalahin mo. Dalahin mo ang problema ng iba. Yung kabigatan ng iba. Hindi mo pwedeng basta-basta sabihin mo na, okay, kaya mo yan, kapatid. Kaya mo yan. May words of encouragement ka, pero para kang nagganito eh. Ang bigat-bigat ng kanyang dala. May bag na siya, may backpack na siya, mayroon pa siyang dalang maleta, something like that. Ang sasabihin mo, dadaan ka sa tabi niya, sasabihin mo na, kaya mo yan, kapatid. Ang ibig sabihin ng Galatians 6:2, bear ye one another's burden, ibig sabihin, alalayan mo siya, tuwangan mo siya, hirap na siya sa pagdadala. Sabi mo, oo, dito ako sa kabila, diyan ka sa kabila, buhatin natin. Amen. Yun pong ibig sabihin nito. Hindi lang ito basta theory. Actual ito, mga kapatid. Anong sabi ng Romans 12:15? Weep with them that weep. Weep with them that weep. 1 Thessalonians 5:14. Comfort the feeble-minded. Support the weak. Pag sinabi po yung mga wordings na yan, mga kapatid, meron ka talagang involvement diyan. Bakit sinabi ni Apostle Paul dun sa ating text na ye all are partakers of my grace sa Philippians 1:7? Mga kapatid, akala niyo ho ba, yung all partakers of my grace na yan, basta na lamang kasi nag-pray kayo sa akin? No. Tingnan niyo po ang Philippians chapter 4. Kasi yun po ang sinusulatan niya po dyan, yung Philippians. Sabi niya, ye all are partakers of my grace. Tingnan po natin, Philippians chapter 4. Anong tinutukoy niya dyan? Tingnan niyo verse 17. 15. Verse 15. Okay? Anong sabi rito? Philippians chapter 4, verse 15, the Bible says, now ye Philippians. Look at this. Know also that in the beginning of the gospel, ang tinutukoy nyo yung nung nag-start siyang mag-pioneer ng church sa Philippi, sabi niya, when I departed from Macedonia, basta, nung siya po'y nag-mission na mga kapatid, nung nag-depart siya sa Macedonia, sabi rito, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. So may makikita ka ritong involvement, mga kapatid. Hindi lang basta sinasabi ni Apostol Pablo na, ye are partakers of my grace. Anong ibig sabihin? Meron talaga silang ginawa. Tingnan niyo po yung sinabi rito sa verse 16. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessities. Anong ibig sabihin? When you are wishing, kapag ikaw ay nagwi-wish ng isang bagay na pabor sa iyong kapwa o sa iyong minamahal, gagawa ka. Magiging kabahagi ka. Hindi ka lang nagwi-wish. Hindi ka lang spectator. Kundi gagawa ka talaga ng way para mangyari yung iyong desire para sa Kanya. Bigyan ko na example. A brother in the church fell into sin. May nangyari mga kapatid na bumagsak sa kasalanan ng isang kapatid. Many distanced themselves.
Ha? Sa halip na sila po ay umalalay, tumulong, ang ginawa ng iba, iwasan nyo yan. Many distanced themselves while one man visited him. Yung iba, yung karamihan, humiwalay sa kanya, na parang nang diri sa kanya, pero yung isang tunay na kapatid na nagpipray talaga sa kanya. Lahat sila nagsabi ng, I am praying for you. Pero isa lang talaga ang bumisita sa kanya, while one man visited him, prayed with him, and walked with him through restoration. Months later, the man testified. Alam niyo, sabi ng tao na yon, yung na-fell into sin, mga kapatid, sabi niya, I came back to Christ not because someone shouted at me, but because someone stayed beside me. Amen. Kapag dumating yung time na yung isang taong bumagsak ay bumangon at naglingkod muli sa Panginoon, ang maaalala niya, mga kapatid, akala niyo ba kung sino yung maaalala niya? Ang maaalala niya at ipagpapasalamat niya sa Panginoon ay yung mga taong nung siya'y bagsak ay nandyan at umaalalay. Hindi yung mga taong continuously barking to him. Ikaw kasi. Yan, kasi. See? Mga kapatid, be partakers of others' success, of someone's success. Amen. Hindi tayo, mga kapatid, spectator. Hindi po tayo taga-wish ko lang. Ha? Mga kapatid, number 2. Tatlo lang po itong ating point ngayong umaga. Partake in their growth, not just give them goals. Amen? Ano yung number 1? Partake in their struggle, not just in their success. Ha? Ang sakit namang isipin nun. Nung panahong nakatayo ka, nung panahong ikaw ay malakas, wala na silang ibang pinuntahan kundi ikaw, tinawagan, humingi ng payo, lahat na sa'yo. Pero nung bumagsak ka, sabi sa'yo, bahala ka dyan, ikaw kasi. Di ba? Tapos pag umangat sila na uli, nandiyan ka na naman. Hihingi ka na naman ng pabor. Ang gusto mo lang sa kanila, yung bagay na mapakikinabangan mo. Pero nung sila naman ang kinakailangan ng tulong, wala ka, mga kapatid. Hindi ganon ang tunay na meaning ng pagiging Kristiyano. Amen. May the Lord help us, mga kapatid. Nawa po maintindihan nyo to. Yung mga kapatiran na hindi po nasimulan yung ating preaching ngayong umaga, ha, I suggest, please, balikan nyo ho, i-replay ninyo. Napaka-importante ng mga unang mga salitang sinasabi ko po. Amen, mga kapatid. Bakit ako nagpi-preach ngayon? Ha? Bakit ako nagtuturo sa inyo? Sapagkat nagpipray ako na kayo'y patuloy na lumakas sa Panginoon. Hindi lang ako basta nagpipray na hindi nyo alam. Ang ginagawa ko ay nag-i-involve ako sa inyong growth, sa inyong spiritual walk. If I'm praying na, Lord, nawa po, siya po'y mag-walk sa inyo, hindi na ako basta magpipray. I will do something, mga kapatid, upang ako po ay maging partakers. Amen. So, wag lang tayong wish ng wish, mga kapatid. Philippians 4:9. Anong sabi ng Bible? Philippians 4:9. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, sabi ng Bible, do, and the grace and the God of peace shall be with you. Ha? Makikita niyo yung salitang, iisang salita, no? Very powerful. Ha? Kasi narinig na eh. Na-receive na. Natutunan na. Nakita na kay Apostol Pablo. Pero lahat yun, mga kapatid, ay walang kabuluhan kung wala yung salitang do.
Oh, natuto ka nga. Natanggap mo nga yung truth. Napakinggan mo. Nakita mo yung example, pero wala kang ginawa. Wala din. At ang sabi ng promise ba ng Panginoon, and the God of peace shall be with you. Huwag mong asahan ng Diyos ay sa iyo sa iyong mga endeavor. Yes, hindi na tayo pupuntang impyerno. Na kay Kristo na tayo. Pero yung peace of God, bakit tayo walang peace of God? O the God of peace, hindi natin maramdaman mga kapatid, na kasama natin ang Diyos sa ating mga ginagawa. You know why? Because we are not applying what we received. The truth we have received. Amen. Discipleship demands demonstration. Amen? Kung nais mong mag-disciple, nais mong turuan ng isang tao, hindi pwedeng wala kang gagawin. Paul showed them how to live before teaching them how to live. Show them how to live before teaching them how to live. Kasi pwede yung pwede yung tinuturuan mo sila ganito ang dapat mong gawin. Pero pag hindi nakikita yun sa buhay mo, mahirap. Mahirap yun mga kapatid. Amen? Okay? Don't command growth. Contribute to it. Amen? Help them grow by feeding, guiding, correcting, and encouraging. Mga kapatid, partake of your loved one's growth. Dapat may ginagawa tayo. Hindi lang tayo magbibigay at pagbibigay ng listahan ng kanilang dapat gawin. Mag-involve tayo kung paano sila mag-grow doon sa binigay nating listahan. Amen? Don't preach faithfulness, then model inconsistency. Lahat po tayo pinapaalalahanan ng parts sa bahaging ito mga kapatid. Bilang preacher, wag ako magsabi ng maging faithful tayo. 'Di ba? Pwede tingnan niyo nung mayroon tayong simbahan, if you are a pastor, naging pastor ako ng church mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga kapatiran na, "Oy, lagi kayong maging faithful sa prayer meeting, ha?" Okay? Pero lagi namang walang prayer meeting. Okay, mga kapatid? Yung actual ang sinasabi ko. Yung actual ang sinasabi ko. Di ba? Nung kayo boy may church ngayon, if you are a preacher, show your consistency. Don't demand Bible reading, but never read with them. Yun ang maganda. Habang pinag-aaralan ko to, sabi ko, mas magandang sabihin ko sa anak ko na, "Anak, sabay tayo magbasa. Together." Yung isang verse, unay sa'yo, sa akin yung pangalawa. Then, magkaroon kayo ng reflection dun sa inyong binasa. Don't demand Bible reading, but never read with them. Kaysa sabihin ko sa aking partner, sa aking asawa na magbasa ka ng Bible. Mas mabuting sabihin ko na tayo'y magbasa ng Bible. Nakuha niyo po yung difference mga kapatid. Model prayer, model grace, model love. Wag lang just teach prayer, teach grace, teach love, but wala pong tunay na application. Sabi po ng 1 Corinthians 11:1, "Be ye followers of me, even as I also am of Christ." Sabi ni Apostle Paul, maging tagasunod ko kayo. Amen? Kaya nga yung binasa natin kanina, "Those things which ye have both learned, received, and heard, and seen in me, do." Kaya mga kapatid, si Apostle Paul, wala kang pwedeng isumbat sa kanya. Kasi pag sinabi niya mga kapatid, talagang ginawa po niya. Be patient with the process of growth. You didn't mature overnight, neither will they. Amen?
Kung ikaw nga sa sarili mo, hindi ka nag-mature overnight eh. Tapos nagdidiman tayo sa iba na mag-grow sila. Amen? Agad-agad. Help them, mga kapatid. Help them. Amen? Sa Galatians 4:19, ano sabi ni Apostle Paul doon? Till Christ be formed in you. So talagang mayroon pong ginawa si Apostle Paul. Talagang siya po ay inalintulad niya yung kanyang pag-aalaga sa mga Galatians, mga kapatid, na gaya ng isang ina. Okay? Until Christ be formed in you, o gaya ng isang nurse na talagang inalagaan niya hanggang si Kristo'y magkaroon ng forma sa kanila. 1 Timothy 4:6, nourish up in the words of faith. 1 Peter 2:2, as newborn babes desire the sincere milk of the word. Hindi ka lalago sa Panginoon kung hindi ka maging partaker ng salita ng Panginoon. Gusto mong lumago sa Panginoon pero ayaw mong makinig ng Bible, ng pagtuturo ng Word of God? Ha? Gusto mong lumago sa Panginoon pero hindi ka nagbabasa ng Word of God? Hindi, maging partaker ka. Ha? Talagang gusto mong mabusog pero hindi mo kakainin yung iyong nilutong pagkain o yung niluto para sa'yo. Mga kapatid, ganun lang po kasimple yan. Amen? A teacher once scolded a student for not understanding a math problem. Another teacher sat beside him, showed him the steps, and solved examples together. The second teacher produced learning, not frustration. Amen. Yung isang teacher, wala na ibang ginawa kundi dakdakan, pagalitan yung estudyante. Pero yung isang teacher, nakita po niya yung kanyang estudyante medyo mahina, inupuan talaga niya, mga kapatid, para po kanyang turuan. Kaya nga po, the second teacher, okay, produced learning, not frustration. The first teacher just produced frustrations dun sa bata. Stop demanding results. Model the way. Amen? Stop demanding results. Model the way. Number 3, mga kapatid. Number 3. Amen. Partake in the gospel, not just in the good outcome. Ayan. Ito na. Marami tayong sabi, Pastor, sana magkaroon ng church dito. Sana magkaroon ng church doon. Sana, Pastor, gamitin kayo ng Panginoon. Ang dami nating wish pagdating sa Ebanghelyo. Tama? Ang dami nating wish. But ang tanong, kayo po ba talaga ay partaker? Ha? Romans 1:12, that I may be comforted together with you by the mutual faith, both you and me. Makikita natin, mga kapatid, si Apostle Paul talagang nag-desire siyang pumunta sa Rome para lamang po maging blessing sa kanila doon. Amen. 2 Corinthians 6:1, we then, as workers together with Him. Ibig sabihin, mga kapatid, naisipakita po sa atin na when we pray for souls to be saved, when we are praying for the church to grow, mga kapatid, be a partaker of it. Not just nagwi-wish ka. Desire their salvation. Ikaw ba'y nagdi-desire na masave ang family mo? Kailan ang huling bahagi na ginawa mo? Kailan ka huling nag-share? Ha? Or wala ka ng ibang ginawa kundi, sana si preacher ganito kasi hindi ako marunong mag-explain eh. Hindi ako magaling mag-explain. Paano ka na-save? Just tell the story how you got saved. Wish ka ng wish na sana masave ang family mo. Wish ka ng wish na sana masave ang kamag-anak mo. Pero wala kang ginagawang way para bigyan man lang sila ng tracts o bisitahin sila at siran ng Word of God. Hanggang wish ka lang. Mga kapatid, desire their salvation, be a good gospel voice in their life.
Don't expect others to do what you are called to do. Inaalala ko mga kapatid may mga Kristiyano na gano'n. Gustong-gusto mga kapatid ng kamag-anak ay masave. Pero hindi nila ginagawa yung kanilang duty na mag-share. Hahanap pa sila, kukuha pa sila ng ibang mga ngaral para lang i-sharean yung kanilang kamag-anak. You know why? Takot sila mag-share. You know why? Kasi hindi nakikita sa buhay nila. Pangalawa, takot sila mag-share mga kapatid sapagkat ayaw nilang sila'y sumbatan. At sabihin sa kanila, share ka ng share sa akin, ikaw yung buhay mo, hindi mo maayos. Amen, mga kapatid. Ito po ang mga hadlang kung ba't hindi tayo makapag-partake. Ang problema, tayo mismo. Amen. Mag-involve tayo, mga kapatid. Want your children to serve the Lord? Let them see you serve the Lord first. Amen. Gusto mo yung mga anak mo maglingkod sa Panginoon, pero hindi ka naman nakikita nilang naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, ito lang ang challenge ko sa mga magulang Nagdi-desire kayo na ang anak ninyo sana makapag-asawa ng Kristiyano, sana ang mga anak ninyo lumakad sa Panginoon. Pero ang tanong ko sa inyo ganito, kayo ba'y involved sa gawain ng Panginoon? Kayo ba'y lumalakad sa gawain ng Panginoon? O gumagawa ba kayo sa gawain ng Panginoon? Amen. Want revival in your home? Gusto nyo magkaroon ng revival sa inyong tahanan? Start the fire by example. Ako bilang head of the family, may mga nakikinig sa akin ng mga tatay. Sige nga. Nagwi-wish tayo na ang ating pamilya lumakad sa Panginoon, pero hindi ka man lamang makapag-pray kapag kumakain kayo. Hindi ka man lamang makapagsabi na, hali kayo, tayo ay magde-devotion, tayo magpi-pray together. Pero gusto mo ng revival sa iyong bahay, gusto mo ng spiritual growth sa iyong tahanan, pero hindi ka magkaroon ng initiative na magsabi sa pamilya mo, upo tayo lahat sa table and let's read the Bible together and let's pray together. Wala. Nagwi-wish ka na lumakad kayo bilang mga Kristiyano pero wala kang ginagawa. You are not partakers of that wish. Wish ka lang ng wish. Pero wala tayong ginagawa. We are not just receivers of grace, we are the channels of grace. Pagdating po dito, mga kapatid, sa usapin po ng pagkaligtas, paano ka ba naligtas? Sige nga. Kasi may nag-share sa akin, sasabihin nyo, naligtas ka kasi may nag-share sa'yo. Pero ikaw, hindi ka nag-share. Sinasabi mo, sana. Pero wala kang contribution. Para bang ganito sinabi mo, sana sa church namin magkaroon ng wall. Kasi alam niyo po, dumating sa buhay namin talaga mga kapatid, na pag nagsisimula ka ng simbahan, ng church building, talagang bubong lang, walang dingding. Hanggang sa unti-unti, may mga tao talagang nag-partake. Yun ang sinasabi kong partaker. Ibig sabihin, nag-involve. Hindi ka pwede magsabi na sana may bintana na tayo, sana may wall na tayo. Pero pagdating ng contribution, pagdating mga kapatid ng offering, hindi ka naman nag-offering. Hindi ka man nagkukumit ng iyong pledge. So wish ka lang ng wish pero hindi ka contributor. Kaya nga hindi ka talagang masaya Iba kasi yung saya, mga kapatid, na ikaw ay nakaupo. Pagkatapos makikita mo dati walang bintana to, dati lampasan yung ulan sa amin, naaampiyasan ako, naaanggihan ako ng ulan kapag umuulan. Ngayon, wow, meron na. Di ba ang saya nun? Na mayroon ng wall ang simbahan ninyo? Pero mas masaya yung ikaw ay nakaupo dun, sabihin mo, ay, naging partaker ako dyan. Mayroon akong part dyan.
Amen. Minsan po ang mga members masyado ng puna ng puna. O ano ba yan si pastor? Wala nang ginawa kundi magparinig o magbigay kayo ng pambili ng tiles, ganito, ganito. Mga kapatid, sabi nga ni Apostol Pablo, ginagawa ko ito, pinapaalala ko ito sa inyo, hindi para sa aking sarili. Sabi niya dito sa Philippians 4, verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Hindi natin namamalayan, mga kapatid, yung pagtuturo ng ating pastor na tayo'y magbigay. Yung pagtuturo ng ating pastor na kayo maging kabahagi, nagtuturo siya o siya po ay nagbibigay sa inyo ng pagkakataon na lalong maging masaya. Amen. Sabi nga ni Apostle Paul, we are just helpers of your joy. Kasi maganda talaga, masarap talaga sa pakiramdam, you are partaker. Amen. Pag may nakita ka, alam nyo yung mga kapatid na isang tao na nakakita ho ng puppy, nakakita siya ng aso na gusgusin, madumi, pero pet lover siya eh. Hindi tayo lahat ganyan, di ba? Pero nung pinuhan niya, inarugan niya, inayos niya, pinakain niya, nilinisan niya, tapos nakikita niya ngayon, wow. Maraming bagay pwede natin gawin yan, kahit sa puno, sa halaman, sa bulaklak, yung mahihilig magtanim. Pag nakikita niyo, mga kapatid, na bumubunga, nagpo-produce ng fruits o ng flowers ang inyong inaalagaan, kasi alam niyo kung bakit? Diniligan mo eh. Kinultivate mo eh. Masaya yun, mga kapatid. Iba yung sayang dumadaan ka lang at nakikita mo, ang gaganda naman ng mga halaman na yan. Masaya sila na makita na magaganda yung mga halaman. Pero kapag ikaw mismo ang nag-aalaga ng halaman, iba ang saya. Iba, mga kapatid. Iba po ang saya na ikaw ay bahagi. Tandaan niyo po yan. Amen, amen. So, yung topic natin this morning, maganda talaga ito pag iting ating natutunan. Maging partaker tayo, mga kapatid. Amen? Stop being a cheerleader in the sands. Be a co-laborer in the field. Ganda lang, ano? Stop being a cheerleader in the sand. Sorry. Stop being a cheerleader in the stands. Yan. Be a co-laborer in the field. Iba kasi yung mga kapatid ko para kang sundalo na. Magaling ka lang magmarcha. Pero pagdating ng labanan na, wala ka. Okay? May mga members na ganun, magaling lang makinig ng Word of God, pero pag application na, hindi na rin makita. Be visible. Amen? Be available. Be intentional. The work of the ministry belongs to every believer. Yan ang gusto ko matutunan natin, mga kapatid. Ang ministry ay para sa ating lahat. Walang workers na binabayaran sa ating mga simbahan. Lahat tayo, mga kapatid, ay dapat gumawa, maging partaker sa gawain ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul sa Romans 1:14, I am a debtor. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Yan po ang context niyan, mga kapatid. Romans 1:14, 15 to 16. Makikita natin, mga kapatid, yung desire ni Apostle Paul, pero hindi na natiling desire lang. Nag-share talaga siya ng gospel. Amen? 1 Corinthians 3:6, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Meron pong involvement. Si Apostol Pablo ang nagtanim, si Apollos naman ay nagdilig. So, ano ibig sabihin nito?
They were all partakers. Kung may makikita kang increase, mga kapatid, may increase sa kanya. Pero, alam mo, nagpagamit ka sa Diyos, ikaw ay nagdilig. Amen. Ang sarap sa pakiramdam nun. Amen. Mga kapatid, maganda lagi may part. Alala ko nung mga panahon na sa simbahan namin sa Mindoro noon, kahit sa Pampanga. Alam niyo yung tagakain ka lang, pero hindi ka nagdala ng pagkain. Iba ang saya. Pagka ikaw ay tagakain lang at hindi ka nagdala, di ba? Usually, sa tanghalian, mayroong potluck na dala, di ba? May potluck. May dala ng mga pagkain. May mga tao dati nung una na hindi pa malago sa pananampalataya. Sumisimba lang kasi may libreng pagkain. Pero nung nag-grow na sila, parang hindi na nila malunok basta-basta yung kinakain nila. Nag-angat na yung kanilang spirituality, naging matured na sila. Hindi na sila basta-basta makakain dahil wala silang dala. Ibig sabihin, mga kapatid, as we grow in the Lord, we wish to be a partaker, not just a wish. Nagwi-wish ka lang. A wisher. Oh, tama ba yung word ko? Nagwi-wish ka lang. The one who wish. Amen. A parent wish their teenage child would love the Lord. But the child never saw the parent read scripture, pray, or attend church with joy. Diba? Ikaw, parent po ba kayo? Kayo po ba'y isang magulang? Anong desire ninyo? Anong wish ninyo sa anak nyo? Na mahalin nila ang Panginoon? Pero hindi nyo naman pinapakita sa mga anak nyo na mahal nyo ang Panginoon? Hindi nyo naman nabubuksan ang inyong Bible? Hindi man kayo nakikitang nagpi-pray? Hindi kayo ang nag-i-initiate na umattend sa church? Sila lang ang inyong pinapa-attend? And then you wish to love the Lord? You wish your children to love the Lord? Hindi ganon. Another parent prayed. Itong isang parent, nagwi-wish lang. Pero itong isang parent, another parent prayed, served, and showed the gospel daily and in love and speech. Pinakita niya yung kanyang buhay sa Panginoon, yung pagmamahal niya sa Panginoon. Eventually, the child said, I saw Jesus in my home before I found Him in the church. Amen? Nawa po mga kapatid, bigyan tayo ng Panginoon ng, alam nyo, yung sensitivity sa kanyang salita. Ngayong umaga. Ano sabi ng anak? I saw Jesus in my home before I found Him in the church. Huwag kayong umasa na masusumpungan ng anak ninyo ang Panginoon sa church kung sa bahay walang Panginoong nakikita sa buhay natin. Amen. As our conclusion this morning, be a partaker, not just a pusher. Ha? Push lang tayo ng push sa ating mga anak. Push lang tayo ng push sa ating kabiyak, sa ating asawa. Sabi ko nga sa inyo, very simple lang. Kasi noong mga nakaraan, mga kapatid, alam nyo, maraming trabaho sa bahay. Minsan, gusto ko makita na ang aking kapamilya, nagbabasa talaga ng Bible. Gaya ng ginagawa ko. Ha? Lagi ako nagsasabi, oh, anak, nagbasa ka na ng Bible. Mama, nagbasa ka na ng Bible. Mahal, nagbasa ka na ng Bible. Oo, mamaya. Sabihin nila. Pero alam nyo, nakita ko, mas effective na sabihin mo sa kanila, ikaw ang mag-set ng schedule, sabihin mo sa kanila, upo tayo, basa tayo ng Bible. Upo tayo, pray tayo. Amen! Mas maganda yun, mga kapatid. Kaysa sa utos ka lang ng utos, push ka lang ng push, pero hindi ka nagiging partaker. Paging partaker ka. Again, sabi ng ating verse kanina, Philippians 1:7, ye
Ye all are partakers of my grace. Amen, mga kapatid. Ye cannot see spiritual fruit in others while remaining in the shade. Amen? Love doesn't just want the best for others. It joins the labor to help them reach it. Amen. Huwag ka lang mag-wish. Maraming tao na ganyan. Pulaero lang at pulaera. Kaya nga, nabasadahan natin kanina, may bumagsak na kapatid. Instead na iyong sigawan, instead na iyong pagalitan, instead na iyong iwasan, puntahan mo tulungan. Magiging masaya ka pag nakita mo siya'y lumalakad uli sa Panginoon. Kaya nga sabi po nung isang tao nagpatotoo, I came back to Christ not because somebody shouted at me, but someone stay with me. Amen? Mga kapatid, sana makuha niyo po yung blessing this morning. Napakahalaga nito. Amen? The grace life is not about watching from afar. It's about walking beside. Amen? Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay pagiging, from the word Christian, yung buhay mismo ni Kristo ay nararanasan natin. Life application, ngayong umaga, stop demanding, start demonstrating. Stop wishing, start working. Iba yun eh, wish ka lang, kaysa nag-work ka na. Stop standing, start serving. Amen. If you want it to happen, help make it happen. Kaya nga mga kapatid, sabi po ng James 1:22, be doers of the word and not hearers only. Let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Amen? So maraming salamat mga kapatid. Alam nyo, ma-apply natin to sa lahat. Ma-apply natin ito sa lahat. Amen? Sabi ko sa inyo, before ko ituro ito, ako muna blessed na blessed dito. At ina-apply ko to sa aking family, mga kapatid. Amen? Kagaya nung isang araw, sabi ko nung isang araw, di ba nakwento ko sa inyo mga kapatid, meron akong nabibless ako dun sa isang preacher na hindi siya right divider. Pero ang prayer ko, sabi ko, Lord, sana itong taong ito totoong ma-receive niya yung gospel. Lord, sana tulungan mo yung kanyang family, sana. Pero hindi po puro sana. Yung conviction ko, ang lakas eh. Sabi ko, I want na maging part ng kanyang buhay. So, hindi ko lang siya minessage, nag-send pa ako ng something para sa kanya at na-appreciate niya yon. Anong point ko mga kapatid? Huwag ka lang mag-wish. Amen? Huwag ka lang mag-wish. Mag-involve ka, maging partaker ka. Amen? Salamat po mga kapatid. Maraming pong salamat sa inyo pong buhay. Amen? Marami po sa inyo ngayon nanonood sa akin. Alam niyo yung need ko, alam niyo yung pangangailangan ko, alam niyo kung ako po ay down, ako po ay nalulungkot, ako po ay discouraged. At marami sa inyo mga kapatid, ang dahilan ba't ako nakatayo ngayon at patuloy na nagpipreach ng Word of God. Because naging partaker kayo ng buhay ko. Hindi lang kayo basta nagsabi na, Pastor, nagpipray ako para sa iyo. Kundi nakita ko talaga na nandyan kayo. Amen? Mga kapatid, naging partaker kayo ng buhay ko. Thank you so much sa inyo. Salamat po mga kapatid dahil nagpagamit kayo sa Panginoon. Kaya nga naman ako, narito, patuloy na magpipreach ng Word of God sapagkat gusto kong maging partaker sa buhay niyo. Nagkikwento lang ako saglit. Tapos na ako mga kapatid, nagkikwento lang ako saglit sa inyo. May tao na pinagkanulo ako
Hindi ako kinampihan nung mga panahon na ako'y nasa problema. Pero siya po yung tao na nakatanggap ng pagpapala mula sa buhay ko. At dumating sa time, mga kapatid, na hindi niya ako kinausap, hindi niya ako pinapansin. Pero by and by, mga kapatid, unti-unti ko nakikita na nagre-report na siya ngayon sa mga kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga na-accomplish. Anong point? Ba't ko to sinasabi? Sapagkat, mga kapatid, kung sino ang ginamit ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, lalo na't ikaw naman ay walang namang direktang offense sa kanya o hindi naman siya naka-offense sa'yo at nakikidamay ka lang sa galit at inis ng iba. Huwag na huwag kang makikibahagi. Huwag kang maging partaker ng kanilang paninisi. Maging partaker ka ng dalamhati ng iyong kapatid. Amen? Nawa po, mga kapatid, ay matuto tayo sa buhay na ito. Mag-grow tayo, mag-mature tayo, mga kapatid. Maraming pong salamat sa inyo pong pagsama sa akin ngayong umaga. Tunay naging partaker po kayo, mga kapatid, ng salita ng Diyos ngayong umaga. Salamat po. Maraming salamat. At tayo po, mga kapatid, ay mag-pray na po. Let's pray. Salamat po ng maraming Panginoon sa message na ito. Salamat at bless niyo yung aking heart. At I'm praying na ito maging blessing din sa iba na nakikinig po at makikinig pa nito, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.